Sa paanan ng isang bundok na natatakpan ng luntiang gubat, naroon ang isang maliit na baryo na tinitirhan ng magamang si Katuro at ang kanyang anak na si Lando. Isa silang mahirap na magsasaka, umaasa lamang sa kaunting lupang sinasaka nila at kung minsan ay kumakayod sa bukid ng kanilang mga kapitbahay para lamang may maihain sa hapag. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Ang araw-araw na gawain ay halos pareho. Gigising ng madaling araw, magsisiga para sa kanin at saka pupunta sa bukid upang linisin ang mga pananim na palay. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nawawala ang kanilang pag-asa. Laging tinuturo ni Katuro kay Lando ang halaga ng sipag, tiyaga at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Isang hapon, matapos ang mahaba at nakakapagod na pagtatanim, nagpasya silang dumaan sa batis upang mag-igib ng tubig. Habang bumabaybay sa makipot na daan, napansin nilang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit at ang simoy ng hangin ay may dalang malamig na kilabot. Pagdating nila sa batis, namangha sila sa tanawing bumungad. Sa gilid ng batuhan, nakahandusay ang isang babae, maputla ang muka at tila naghihingalo. Malinaw na hindi siya karaniwang tao. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, ngunit kumikislap na parang sinag ng buwan, at ang kanyang balat ay kumikinang na wari gawa sa pinong ginto. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa mga dahon at talulot ng bulaklak. Ama, tao ba siya? Bulong ni Lando habang dahan-dahang lumapit. Umiling si Katuro, marahang pinapasan ng babae. Hindi anak, siya ay isang nilalang na higit pa sa tao. Isang diwata. Habang inaalalayan nila ang diwata papunta sa lilim ng puno, napansin nilang malapit nang sumapit ang kanyang panganganak. Humihingal ito, pawisan, at namimilipit sa sakit. Napatingin si Katuro sa anak. Lando, kailangan natin siyang tulungan. Hindi natin siya pwedeng iwanan. Agad na nagigib ng malamig na tubig si Lando at pinanghaplos sa labi ng diwata. Samantalang si Katuro na may naghahanap ng mga dahon at halamang maaaring makatulong upang maibsan ang sakit nito. Bigla na lamang nagsalita ang diwata, mahina ngunit malinaw. Salamat sa inyong awa. Ako'y pinagbubuntis at ngayon ay malapit ng isilang ang aking anak. Kayo lamang ang aking pag-asa. Napatitig ang mag-ama sa isa't isa. Alam nilang ang gabing iyon ang magbubukas ng isang kapalarang hindi nila inaasahan. Ang pagtulong na ginawa nila, simpleng gawaing mula sa malasakit, ay magiging susi sa isang mas malaki at mahiwagang pakikipagsapalaran na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang unang hakbang ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang pagtulong sa isang diwata na handa nang isilang ang kanyang supling. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, unti-unting lumalalim ang gabi. Tahimik ang paligid ng batis, tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng tubig ang maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, bumabalot ang tensyon sa magamang si Katuro at Lando. Habang inaalalayan nila ang diwata na halos hindi na makakilos sa tindi ng pananakit ng sinapupunan. Ama, anong gagawin natin? Hindi ko pa nakikita ang ganito. Nanginginig ang tinig ni Lando habang tinutulungan ng ama na ipwesto ang diwata sa isang banig na hinabing mabilis mula sa mga tuyong damo at dahon. Mahigpit ang tinig ni Katuro, bagamat halatang kabado rin. Anak, kalma lang. Hindi ito naiiba sa panganganak ng tao, ngunit higit maselan dahil siya ay diwata. Kailangan natin ng lakas ng loob at malasakit. Pinisil ng diwata ang braso ni Lando. Malamig ang palad nito ngunit ramdam ang desperasyon. Tulungan ninyo ako. Kung hindi, mamamatay ang aking anak. Pati na rin ako. Nanginig ang dibdib ng binatilyo. Hindi pa siya kailanman nakakita ng panganganak.
lalo na ng isang nilalang na hindi tao. Ngunit alam niyang wala silang ibang pagpipilian. Nagsimulang mangatog ang buong katawan ng diwata. Ang kanyang mga mata, bagamat malamlam, ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Tila ba ang kanyang dugo ay nag-aalab ng sinag mula sa kalangitan. Sa bawat sigaw niya, dumadagundong ang paligid na para bang pati ang mga hayop sa gubat ay nakikiramay. Dali-daling naghahanap si Katuro ng halamang makakabawas sa sakit. Dinurog niya ang dahon ng makabuhay at ipinahid sa tiyan ng diwata, kasabay ng mga bulong na pamahiin na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Lakasan mo ang loob mo, inang kalikasan ang sasanib sa iyo at ligtas kang makapapanganak. Si Lando naman ay patuloy na nagbibigay ng tubig, pinapahid sa labi at noo ng diwata. Habang tumatagal, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng babae, tila sabay sa pagtibok ng kanilang paligid. Matapos ang ilang oras na hirap, isang malakas na hiyaw ang bumalot sa batis. Sa sandaling iyon, sumambulat ang liwanag mula sa katawan ng diwata na puno ng kumikislap na alon ng paligid na para bang mga bituin ay bumaba mula sa kalangitan. At doon, isinilang ang isang sanggol, isang munting nilalang na hindi karaniwang tao. Maputi at makinis ang balat, tila gawa sa pinong perlas, at sa kanyang noo ay may maliit na tanda ng liwanag na hugis buwan. Napaluha ang diwata habang marahang isinilid sa kanyang dibdib ang sanggol, ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang nanghina at halos mawalan ng malay. Agad siyang inalalayan ni Katuro. Hindi pa tapos ang lahat, anak, anya kay Lando. May panganib na nakaamba, nararamdaman ko. Tila ba tinugon ng gubat ang kanyang hula. Biglang umihip ang malamig na hangin, nagsimulang mag-ingay ang mga uwak, at mula sa malayo'y may umalingaw-ngaw na mga alulong. Hindi sa aso, kundi sa mga halimaw na matagal nang tinatakot ang mga kwento sa baryo. Napatitig ang diwata, pilit na bumabangon. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw ang babala. Ang aking anak ay tagapagmana ng isang sinaunang kapangyarihan. Hindi sila titigil hanggat hindi siya nakuha. Kailangan ninyo siyang ipagtanggol. Napasinghap si Lando. Sino sila? Dumiretso ang malamlam na mata ng diwata sa kanya, bago tuluyang pumikit. Ang mga nilalang ng dilim, ang mga aswang. At sa gabing iyon, nagsimula ang misyon ng magamang magsasaka, isang tungkuling higit pa sa kanilang inaasahan. Pagkatapos ng mahirap na panganganak ng diwata, nanatili ang mag-ama sa tabi ng batis, ginigising ng kaba ang kanilang mga dibdib. Nakahandusay pa rin ang diwata, mahina at tila wala ng lakas. Samantalang ang sanggol na kanyang isinilang ay tahimik na natutulog sa banig na hinabi ni Katuro. Ang liwanag mula sa munting tatak ng buwan sa noo nito ay bahagyang kumikislap, nagbabalot ng kakaibang aura sa paligid. Ama, paano kung totoo ang sinabi niya? Bulong ni Lando. Habang hawak ang tabo ng tubig, pinapahiran ng basang tela ang noo ng diwata. Kung darating ang mga aswang, paano natin sila mapipigilan? Tumikhim si Katuro, ramdam din ang bigat ng sitwasyon. Hindi pa natin alam ang buong lawak ng panganib, anak. Pero tandaan mo, hindi tayo dapat tumakbo mula sa ating tungkulin. Tayo ang nakakita sa kanila. Tayo rin ang tinawag upang tumulong. Kung totoo ngang may darating, haharapin natin sila. Nang sumapit ang hating gabi, unti-unting nag-iba ang anyo ng paligid. Ang malamig na hangin ay lumamig pa ng higit at ang mga dahon ng mga puno ay tila nagbubulungan sa isa't isa. Sa malayo, narinig nilang muli ang nakakatindig balahibong alulong kasabay ng mahahabang iyak na hindi pangkaraniwan. Biglang nagsimulang umilaw ang tanda sa noo ng sanggol na wari nagbababala. Sa parehong oras, nagsimulang manginig ang diwata at muling dumilat ang kanyang mga mata. Mahina ngunit mariin ang kanyang tinig. Sila'y papalapit na. Protektahan ninyo siya.
Huwag ninyong hahayaang makuha ang aking anak. Mula sa dilim, may kumaluskos sa mga damo. Mabilis na kumilos si Katuro. Kinuha ang lumang itak na ginagamit lamang sa bukid. Si Lando naman ay pumulot ng kahoy na maaaring gawing pamalo. Bagamat nanginginig ang mga kamay ng binatilyo, pinilit niyang tumayo sa tabi ng ama. At doon, isang pares ng mapupulang mata ang lumitaw mula sa mga palumpong. Sinundan pa ito ng iba pang pares hanggang sa dahan-dahang lumabas ang 3 nilalang na halos hindi na tao. Ang kanilang mga balat ay kulay abong parang abo, mahahaba ang kuko, at ang kanilang mga ngipin ay matutulis na parang pangil ng aso. Ama, sila na nga ba yon? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Lando. Oo, anak. Mga aswang. Mabilis na sumugod ang isa sa kanila, ngunit inabangan ito ni Katuro. Sa isang iglap, binigwasan niya ng itak ang kamay ng halimaw, dahilan upang sumirit ang maitim na dugo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang, nagpaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Lando! Alagaan mo ang sanggol. Huwag mong hayaang malapitan. Sigaw ni Katuro habang pilit nilalabanan ang 2 sumasalakay. Habang yakap ni Lando ang sanggol, naramdaman niyang tila may dumadaloy na kakaibang init mula rito. Ang liwanag sa kanyang noo ay lalo pang nagningning, at ang mga aswang ay tila naiistorbo sa bawat kislap nito. Napasigaw ang isa sa mga halimaw, hawak ang kanyang ulo na parabang nasusunog sa liwanag. Doon napagtanto ni Lando, ang sanggol mismo ay may dalang kapangyarihang hindi kayang tiisin ng nilalang ng dilim. Ama! Ang bata, may liwanag siya, natatakot ang mga halimaw. Gamitin mo yan, anak, huwag kang matakot. Tugon ni Katuro habang patuloy na nakikipagsagupaan. Pumangon ang tapang sa dibdib ni Lando. Itinaas niya ang sanggol at mula sa noo nito'y lumabas ang mas maliwanag pang sinag. Ang mga aswang ay napaatras. Ang ilan ay tumakbo papalayo habang ang isa ay napilitang umurong kahit sugatan. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, isa sa mga nilalang ang nagsalita gamit ang mababang tinig. Hindi ninyo kami mapipigilan magpakailanman. Babalik kami at kukunin namin ang tagapagmana. At sa isang iglap, nawala ang mga halimaw sa kadiliman ng gubat. Humihingal si Katuro, hawak pa rin ang dugo ang itak. Lumapit siya sa anak at tiningnan ang sanggol na ngayoy muling natulog. Mahigpit niyang niyakap si Lando. Anak, simula ngayong gabi, hindi na tayo basta magsasaka lamang. May tungkulin tayong mas mabigat. Ipagtanggol ang batang ito laban sa mga nilalang ng dilim. At sa kanilang simpleng buhay na dati umiikot lamang sa bukid at batis, nagsimula ang isang pakikipagsapalaran na higit pa sa kanilang inaasahan. Madaling araw na, ang hamog ay bumabalot sa kagubatan at ang batis ay muling umaagos ng payapa, wari walang nangyaring laban kagabi. Ngunit sa puso ni Katuro at Lando, ramdam nila ang bigat ng bagong responsibilidad. Nakaligtas sila sa unang pagsalakay, ngunit malinaw na babalik ang mga aswang upang kunin ang sanggol. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, nakahiga pa rin ang diwata. Mahina ang kanyang paghinga at tila unti-unting lumalabo ang kanyang liwanag. Lumapit si Katuro, dala ang isang tasa ng sabaw mula sa mga halamang nakalap niya. Diwata, inumin mo ito. Makakatulong ito upang bumalik ang iyong lakas kahit kaunti. Dahan-dahan siyang uminom bago muling dumilat. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit mariin, puno ng pakiusap. Salamat sa inyong kabutihan. Kung hindi dahil sa inyo, ako at ang aking anak ay hindi na nakaligtas. Ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Umupo si Lando. Yakap pa rin ang sanggol na tila mahimbing na natutulog. Ano po bang ibig ninyong sabihin?
Sino ba talaga kayo? At bakit nila kayo hinahabol? Huminga ng malalim ang diwata, saka nagsalita. Ako si Dayang Kalina, isang diwata ng bukal at mga batis. Matagal na panahon akong nagbantay sa mga tubig ng kabundukan, pinagmumulan ng buhay ng mga taga-baryo. Ngunit may sumpa sa aking lahi, ang aking anak. Siya ang magiging tagapagmana ng kapangyarihang matagal ng ninanais sakupin ng mga nilalang ng dilim. Napatitig si Katuro. Kapangyarihan? Anong klaseng kapangyarihan? Tumingin si Dayang Kalina sa sanggol. Ang kapangyarihang magbalik ng balanse sa lupaing ito. Sa kanyang paglaki, kaya niyang magpagaling ng may sakit, magpabalik ng sigla ng mga lupang tigang at magtaboy ng kasamaan. Ngunit dahil dito, nais siyang agawin ng mga aswang upang gawing kanilang pinuno at ibaling ang kanyang kapangyarihan sa dilim. Napatigil ang mag-ama. Hindi nila inakalang ang batang kanilang tinulungan ay magiging susi sa kinabukasan ng kanilang mundo. Bakit kami? Tanong ni Lando. May halong takot at pagtataka. Bakit sa dinami-dami ng tao, kami pa ang napiling makatulong sa inyo? Ngumiti si Dayang Kalina, kahit mahina. Hindi lahat ay may pusong busilak. Karamihan ay tatakbo at iiwan kami. Ngunit kayo, kahit mahirap, kahit walang kapangyarihan, pinili ninyong tumulong. Iyan ang dahilan. Ang aking anak ay ligtas lamang kung kayo ang magbabantay sa kanya. Tumango si Katuro, bagamat ramdam ang bigat ng responsibilidad. Kung iyon ang ating kapalaran, tatanggapin namin. Pero paano namin siya poprotektahan? Wala kaming anting-anting, wala kaming kapangyarihan. Isa lamang akong magsasaka at si Lando ay isang bata. Tumampot si Dayang Kalina nang maliit na sisidlan na yari sa batong malakristal. Mahinang liwanag ang bumalot dito. Ibinigay niya ito kay Katuro. Ito ang mutya ng batis. Habang nasa inyo ito, magkakaroon kayo ng lakas upang labanan ng dilim. Ngunit tandaan ninyo, hindi ito sapat kung wala ang tapang at pagkakaisa ninyo. Ang mutya ay nagbibigay lamang ng lakas sa may pusong tapat at handang magsakripisyo. Hawak ni Katuro ang mutya at agad niyang naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy mula rito, parang nag-uumapaw na enerhiya. Si Lando na may nakaramdam ng tapang na hindi niya maipaliwanag. Ama, parang may apoy sa dibdib ko, bulong niya. Yan ang simula, anak, sagot ni Dayang Kalina. Ngunit higit pa ang kailangan ninyong matutunan. Hindi sapat ang lakas ng mutya kung hindi ninyo pag-aaralan ang mga sinaunang paraan ng pakikipaglaban. Sa darating na mga araw, kailangan ninyong humarap sa mas mabibigat na pagsubok. Bigla na lamang nagdilim ang paligid kahit sumisilip na ang araw sa silangan. Umalingaw-ngaw ang isang tinig mula sa malayo, malamig, malalim at puno ng pangungutya. Hindi ninyo kami matatakasan. Ang bata ay para sa amin. Nanginig ang hangin at ang mga punong nakapaligid ay tila ba yumuko sa takot. Agad na tumayo si Katuro, hawak ang itak, samantalang si Lando'y mariing niyakap ang sanggol. Ngunit ngumiti si Dayang Kalina kahit halatang nangihina. Hindi sila makalalapit ngayon. Protektado pa kayo ng liwanag ng mutya. Ngunit darating ang panahon, babalik sila ng mas marami, mas mabangis at mas tuso. Dahan-dahang pumikit ang diwata habang ang kanyang katawan ay tila nagiging bahagyang liwanag. Katuro, Lando, alagaan ninyo siya. Ang inyong kapalaran ay nakatali na sa kanya. At bago pa nila maunawaan, tuluyang naglaho si Dayang Kalina. Naiwan lamang ang sanggol, ang mutya, at ang bigat ng bagong tungkuling dala ng kanilang simpleng buhay. Mula nang maglaho si Dayang Kalina at iniwan sa kanila ang sanggol at ang mutya ng batis, hindi na naging tahimik ang araw ni Katuro at Lando. Ang dating payak na buhay bilang magsasaka
ay biglang napalitan ng walang katapusang kaba at pangamba. Alam nilang anumang oras ay maaaring bumalik ang mga aswang upang bawiin ang bata. Sa kanilang kubo sa gilid ng bukid, binabantayan nila ang sanggol na mahimbing kung matulog, ngunit may kakaibang presensyang palaging nagbabalot sa paligid. Sa tuwing iiyak ito, ang buong paligid ay tila umaayon. Tumitigil ang hangin, ang mga ibon ay tumatahimik, at ang tubig sa batis ay kumikislap. Ama, paano kung bumalik sila ngayong gabi? Wala tayong laban kahit may mutya, sabi ni Lando habang pinapainit ang nilutong kamote para sa kanilang hapunan. Umupo si Katuro sa tabi ng anak, hawak ang matandang itak. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa mutya. Ang lakas nito ay daragdagan lamang ang tapang ng ating loob. Kaya dapat tayong maghanda sa lahat ng paraan. Kinabukasan, sinimulan ni Katuro ang pagsasanay kay Lando. Hindi na lamang ito ang mga gawain sa bukid tulad ng pag-aararo at pagtatanim, kundi ang paggamit ng itak, sibat at pamalo. Gumawa siya ng mga simpleng sandata mula sa kawayan at matitibay na sanga ng puno. Lando, tandaan mo, ang laban sa mga nilalang ng dilim ay hindi lang tapang. Kailangan din ng tiyaga at talino. Kung hindi mo kaya sa lakas, gamitin mo ang paligid. Ang gubat ay kakampi natin kung gagamitin ng tama. Pinilit ni Lando na sundin ang bawat utos ng ama. Sa simula ay madalas siyang madapa at mabigla, ngunit habang tumatagal ay natututo siyang gumalaw ng mabilis at umayon sa paligid. Isang gabi, habang hawak ni Lando ang sanggol, napansin niyang bigla itong ngumiti. Ang liwanag sa noo ng bata ay muling nagningning, at sa pagkakataong iyon, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman ang lakas sa kanyang mga kamay, at ang dating mabigat na sibat ay tila naging magaan. Sa bawat galaw niya, mas mabilis, mas matatag, at mas tiyak. Ama! Para akong nagbago. Parang may lakas na dumadaloy mula sa bata, sigaw ni Lando. Ngumiti si Katuro, bagamat seryoso ang tinig. Yan ang sinasabi ng diwata. Ang bata ay susi. Habang pinapangalagaan natin siya, ibinabahagi niya ang kapangyarihan ng kanyang lahi. Ngunit tandaan mo, anak, hindi tayo dapat umasa sa kanya ng lubusan. Hindi siya sandata. Isa siyang buhay na dapat nating ipagtanggol. Alam ni Katuro na hindi sapat ang kanilang sariling lakas, kaya't kinausap niya ang ilang matatandang magsasaka sa baryo. Ngunit karamihan ay hindi naniwala sa kanyang babala. Katuro, baka naman guni-guni lang yan. Aswang daw? Matagal ng kwento lang ng matatanda yon, sabi ng isa. Kung totoo man, bakit kami? Wala kaming laban dyan. Kami mga mahihirap lang. Dagdag ng isa pa. Umuwi si Katuro na mabigat ang loob. Tanging si Lando at ang kanyang tiwala sa mutya ang kanyang kasama. Ngunit sa kanyang dibdib, mas lalo siyang tumatag. Anak, kung ayaw nilang maniwala, tayo na lang. Huwag kang matakot. Ang tapang ng iilan ay sapat upang guluhin ang plano ng masama. Isang gabi, habang sila'y natutulog, muling narinig nila ang mga nakakatakot na alulong mula sa gubat. Mas marami na ngayon, mas malakas at mas malapit. Yumakap si Lando sa sanggol habang si Katuro ay agad na kinuha ang itak at inilagay ang mutya sa kanyang dibdib. Ang liwanag nito ay nagbigay ng mainit na proteksyon sa kanilang kubo. Ngunit mula sa labas, isang tinig ang muling narinig, higit na mabigat at mas nakakatakot kaysa dati. Katuro, Lando, hindi ninyo kami malulupig. Sa susunod na gabi, babalik kami at isasama namin ang aming pinuno. Napatitig ang mag-ama sa isa't isa. Ramdam nilang ang laban ay magsisimula pa lamang at mas matinding panganib ang naghihintay sa kanila. Muling dumilim ang gabi at ang paligid ay tila binalot ng kakaibang bigat.
Ang mga bituin na karaniwang nakasisilay mula sa langit ay naglahong para bang natabunan ng ulap ng kamatayan. Ang hangin ay mabigat at mabaho, may halong amoy ng bulok na karne at dugo. Sa loob ng kanilang kubo, tahimik na nakayakap si Lando sa sanggol. Si Katuro na may nakaupo sa gilid ng pintuan, hawak ang kanyang itak na ngayon ay kumikislap sa liwanag ng mutya ng batis. Wari alam ng sandata na malapit nang dumating ang isang pagsubok na higit na mabigat kaysa mga nauna. "Ama, darating na ba sila?" Pabulong na tanong ni Lando, nanginginig ang tinig. "Oh, anak," tugon ni Katuro, hindi inaalis ang tingin sa madilim na kagubatan. "At ngayong gabi, hindi basta mga alipores ang kaharap natin, kundi ang kanilang pinuno. Mula sa kalayuan, unti-unting lumitaw ang mga anino. 1, 2, 5, hanggang sa maging 12 ng pares ng pulang mata ang tumambad sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay marurungis, mga kukoy singhaba ng itak, at ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang mas malaking nilalang na lumitaw. Mas mataas kaysa sa karaniwang tao, ang balat ay kasing itim ng uling, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ang kanyang ngiti ay puno ng pangungutya, at ang kanyang tinig ay dumagundong sa paligid. "Ako si Gat Dalmasio, ang supremo ng mga aswang sa kabundukang ito. Sino kayo upang hadlangan ang aming kapalaran?" Naglalakad siya papalapit, kasunod ang kanyang mga alagad na nag-aalulong. Tumayo si Katuro, hinawakan ang mutya at itinaas ang kanyang itak. "Kami ang magbubuwis ng buhay upang hindi ninyo makuha ang batang ito. Hindi kami magpapailalim sa inyong kadiliman." Naghalakhak si Gat Dalmasio. "Magbubuwis ng buhay? Kayong dalawa lamang? Mga mahihirap na magsasaka na walang alam kundi magbungkal ng lupa? Akala ba ninyo'y kaya ninyong tapatan ang aming lahi?" Ngunit hindi nagpatinag si Katuro. Ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihan o dami. Ang tapang at malasakit ay higit na matibay kaysa sa anumang sumpa ng dilim. Habang papalapit ang mga aswang, biglang nagningning ang mutya sa dibdib ni Katuro. Mula rito'y kumalat ang liwanag na tila nagtataboy sa mga halimaw. Napaatras ang ilan, ngunit pinigil sila ni Gat Dalmasio gamit ang kanyang kamay. "Mga duwag, hindi tayo dapat matakot sa liwanag. Kunin ninyo ang bata." Agad na sumugod ang 3 aswang. Ngunit bago pa sila makalapit, itinaas ni Lando ang sanggol, at mula sa noo nito ay sumiklab ang isang liwanag na mas maliwanag kaysa araw. Napasigaw ang mga halimaw, ang kanilang mga balat ay nagsimulang matusta at magbitak. Napatigil si Gat Dalmasio at sa unang pagkakataon, kumunot ang kanyang noo. "Ang bata, siya nga ang tagapagmana. Hindi kami dapat mag-aksaya ng panahon." Mabilis ang galaw ng Supremo. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Katuro, at ang kanilang mga sandata ay nagsalpukan. Ang itak ng magsasaka ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng mutya, habang ang mga kuko ng Supremo ay tila bakal na humahati sa hangin. Si Lando naman ay patuloy na nagtatanggol sa sanggol. Sa bawat kislap ng liwanag mula sa noo ng bata, natataboy ang mga maliliit na aswang. Ngunit parami ng parami ang lumalapit, at unti-unting nahihirapan si Lando. "Ama, hindi ko na kaya. Ang dami nila." Sigaw ng binatilyo. "Kapit lang, anak. Huwag kang bibitaw. Ang mutya ay nasa atin," sagot ni Katuro habang pilit na itinataboy ang Supremo. Matapos ang ilang sagupaan, umatras si Gat Dalmasio. Hawak ang kanyang sugatang kamay na tinamaan ng liwanag ng mutya. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang nagngit-ngit. "Hindi pa tapos ito, mga hamak. Ang inyong maliit na kubo at ang buong baryo ay madadamay sa inyong paglaban. Sa susunod na gabi, babalik ako kasama ang buong hukbo ng dilim, at kapag dumating ang araw na iyon, walang makapagliligtas sa inyo." Kasunod ng kanyang halakhak, naglaho si Gat Dalmasio kasama ang kanyang mga alagad
iniwan ang mag-ama na hingal at basang-basa ng pawis at dugo. Habang pinapakalma ni Lando ang sanggol, naupo si Katuro at napatingala sa kalangitan. Wala pa ring bituin, tanging dilim ang bumabalot sa paligid. Ama, paano na tayo? Babalik sila at mas marami na. Mahigpit ang tinig ni Katuro. Kung babalik sila, mas lalo tayong maghahanda. Hindi na lang tayo magsasaka, anak. Tayo'y magiging tagapagtanggol. Hanggang sa huling hininga, hindi natin ipapahintulot na mapasakamay nila ang bata. At doon, sa gitna ng dilim, binuo ng mag-ama ang kanilang panata. Isang pangakong magiging gabay nila sa darating na matinding laban. Magdamag na hindi nakatulog si Katuro at Lando. Ang mga mata nila ay palaging nakatutok sa paligid, nag-aabang ng anumang kaluskos mula sa kagubatan. Ang pangako ni Gat Dalmacio ay parang sumpang bumabalot sa kanilang dibdib. Alam nilang hindi sila kakayanin ng sarili lamang nilang lakas kahit hawak nila ang mutya ng batis. Ama, kung totoo ang sinabi niya, paano natin matatalo ang isang hukbo ng aswang? Tanong ni Lando habang pinapahimbing ang sanggol. Humugot ng malalim na hininga si Katuro. Anak, hindi tayo pwedeng lumaban ng nag-iisa. Kailangan nating maghanap ng mga kakampi, mga taong naniniwala at may tapang na lumaban kasama natin. Kinabukasan, dinala ni Katuro si Lando at ang sanggol pabalik sa baryo. Sa liwasan, tinipon niya ang ilang magsasaka, mga matanda at kabataan. Ikinwento niya ang nangyari. Ang diwata, ang sanggol, ang mga aswang at ang kanilang pinuno. Ngunit tulad ng dati, marami pa rin ang hindi naniwala. Katuro, baka bangungot lang yan. Wala nang aswang ngayon, puro kwento lang ng matatanda. Wika ng isa. Kung totoo man, bakit kami makikisama sa laban na hindi naman namin kasalanan? Pamilya namin ang madadamay. Sigaw ng isa pa. Napayuko si Katuro, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit bago siya makaalis, may dalawang taong lumapit. Ang matandang si Mang Apong, isang kilalang manggagamot sa baryo, at si Andres, isang batang matibay ang loob na kilala sa tapang kahit sa kanyang kabataan. Katuro, naniniwala ako sa iyo. Marami na akong nakita noon, mga kagat, mga sugat na gawa ng hindi tao. Kung totoo ngang may hukbo ng aswang, hindi natin kayang magbulag-bulagan. Sabi ni Mang Apong. At ako'y sasama rin, Katuro. Dagdag ni Andres, tanga ng sibat na ginawa niya mismo. Kung ipagtatanggol natin ang baryo, dapat magsimula na ngayon. Habang nag-uusap sila, isang matandang babae ang lumapit. Nakayuko at may hawak na tungkod. Siya si Lola Sima, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo na bihirang lumabas ng kanyang bahay. Hindi ninyo alam kung anong laban ang kinakaharap ninyo. Bulong niya, nanginginig ang tinig. Ngunit matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Ang kapangyarihan ng liwanag at dilim ay muling magsasalpukan. At ang batang iyan, siya ang susi. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Lola, ibig niyo bang sabihin, alam niyo na ang tungkol sa kanya? Tumango si Lola Sima. Oo, anak. Ako'y isa sa mga nakaalam ng sinaunang kasunduan ng mga diwata at tao. Ngunit ngayon, dapat kayong maghanda. May kaalaman akong maibabahagi. Mga dasal at orasyon na kayang pumigil sa paglapit ng mga nilalang ng dilim. Doon, nagsimula silang bumuo ng munting grupo. Katuro, Lando, Mang Apong, Andres at Lola Sima. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng karamihan, may iilang naniniwala at handang sumugal ng buhay. Kung ganoon, maghahanda tayo, ani Katuro. Hindi lang ito laban para sa amin ng anak ko. Laban ito ng buong baryo. Kapag natalo tayo, wala nang ligtas sa kadiliman.
Itinaas ni Mang Apong ang kanyang baston. Sa gabing darating, magsasama-sama tayo. Ang ating tapang at pananampalataya ang magiging sandata natin. Ngunit bago pa sila makapag-ayos ng plano, biglang nagdilim ang kalangitan. Kahit tanghaling tapat, tila bumalot ang ulap ng gabi. Mula sa malayo, muling umalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak ni Gat Dalmasyo. Maganda kayo mga hangal, ang gabi ay amin. At kapag dumating ang aming hukbo, wala nang makapagliligtas sa inyo. Nanginginig ang mga tao, ang ilan ay nagsitakbuhan pa uwi. Ngunit ang maliit na grupo ni Nakaturo ay nanatiling nakatayo, hawak ang kanilang sandata at handang harapin ang unos na darating. Ama, kahit kaunti lang tayo, lalaban tayo, hindi ba? Bulong ni Lando. Oo anak, sagot ni Katuro, mariing hawak ang mutya. Magsisimula na ang tunay na digmaan. Lumubog ang araw at dahan-dahan nang bumabalot ang dilim sa kabundukan. Ang liwanag ng buwan ay tila natatakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay may dalang mabigat na amoy, parang usok na hinaluan ng dugo. Ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol, ang mga manok ay nagsitilamsik sa takot at ang mga tao ay nagkulong sa kani-kanilang mga bahay, nanginginig at nagdarasal. Ngunit sa gitna ng liwasan, nandoon sina Katuro, Lando, Mang Apong, Andres at Lola Sima. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata. Kapag nagsimula na sila, huwag kayong bibitaw. Tandaan ninyo, ang mutya at ang sanggol ang ating pinakamatibay na kalasag. Wika ni Katuro, sabay tingin kay Lando na karga ang bata. Biglang yumanig ang lupa at mula sa kagubatan ay lumabas ang napakaraming nilalang. Mga aswang na may iba't ibang anyo. May mga mukhang tao ngunit mahahaba ang mga dila, may mga pakpak na parang paniki, at may iba namang gumagapang na parang ahas. Ang kanilang mga matay pulang nagliliyab at ang kanilang mga katawan ay puno ng gutom at puot. Sa kanilang gitna, muling lumitaw si Gat Dalmasyo, nakangisi at may hawak na baston na gawa sa buto. Narito na ang wakas ninyo mga hamak. Ibibigay ninyo sa akin ang tagapagmana o dudurugin ko ang buong baryo. Sa isang iglap, sumugod ang mga aswang. Ang ilan ay tinangkang lusubin si Lando at ang sanggol, ngunit agad silang hinarang ni Andres gamit ang sibat. Mabilis niyang tinuhog ang isa sa dibdib, dahilan upang sumirit ang maitim na dugo. Hindi kayo makakalapit, sigaw ng binata. Si Mang Apong naman ay naglabas ng bote ng langis na may halong halamang gamot. Ipinahid niya ito sa lupa at binigkas ang mga sinaunang orasyon. Biglang sumiklab ang apoy at nagsilbing hadlang sa mga halimaw na gustong pumasok mula sa hilaga. Dito kayo dadaan mga walang kaluluwa, sigaw niya habang inaalalayan ang kanyang baston. Samantala, si Katuro ay nakikipagsagupaan mismo kay Gat Dalmasyo. Ang kanilang itak at baston ay nagsasalpukan at ang bawat hampas ay nagbubunga ng malalakas na dagundong. Habang patuloy ang labanan, biglang umiyak ang sanggol. Ngunit ang iyak na iyon ay hindi pangkaraniwan. Ito'y sinabayan ng malakas na liwanag mula sa kanyang noo. Kumalat ang liwanag sa buong liwasan at ang mga aswang ay nagsisigawan. Ang ilan ay natusta at ang iba na may napilitan ng umatras. Ama! Natatakot sila sa liwanag, sigaw ni Lando. Huwag mong hayaang tumigil ang pag-iyak ng bata. Habang may liwanag may pag-asa, tugon ni Turo. Ngunit hindi nagpatinag si Gat Dalmasyo. Sa isang malakas na hampas ng kanyang baston, natamaan si Katuro sa balikat. Napasigaw siya sa sakit at muntik nang malaglag ang mutya. Ama! Sigaw ni Lando. Pilit na tumatakbo papalapit habang hawak pa rin ang sanggol. Ngumisi ang Supremo.
Isa ka na lang hadlang, bata. Kapag nakuha ko na ang sanggol, matatapos na ang lahat. Ngunit bago makalapit si Gat Dalmasio, mabilis na sumugod si Andres at sinibat ang kanyang hita. Napasigaw ang Supremo at napaatras. Kasabay nito, muling binigkas ni Mang Apong ang kanyang mga dasal at tumayo si Lola Sima upang itaas ang kanyang tungkod. Liwanag laban sa dilim, sa ngalan ng ating lahi, hindi kayo magtatagumpay. Muling sumiklab ang apoy sa paligid at ang liwanag mula sa sanggol ay lalo pang tumindi. Ang mga aswang ay isa-isang bumagsak, ang ilan ay natusta at ang iba na may nagsitakbo pabalik sa gubat. Habang nakikipaglaban, napagtanto ni Gat Dalmasio na hindi pa niya kayang tapusin ang laban. Sugatan siya at ang kanyang mga alagad ay unti-unting nauubos. Sa huli, sumigaw siya ng may galit. Hindi pa rito nagtatapos, babalik ako. At sa susunod, hindi na kayo makakatakas. At sa isang iglap, naglaho siya kasama ang ilang natitirang aswang. Humihinga lang lahat. Si Andres ay sugatan, ngunit nakatayo pa rin. Si Mang Apong ay halos maubos ang lakas. At si Lola Sima ay nakasandal sa kanyang tungkod, nanginginig ngunit matatag. Lumapit si Lando sa kanyang ama at inalalayan siya. Ama, ligtas tayo. Nanalo tayo. Ngumiti si Katuro, kahit sugatan. Oo, anak. Ngunit ito pa lang ang simula. Ang laban na ito ay hindi para sa atin lamang, kundi para sa buong bayan. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Hindi na lamang para protektahan ang sanggol, kundi upang ipaglaban ang liwanag laban sa lumalaking anino ng dilim. Pagkaraan ng matinding laban sa liwasan, muling binalot ng katahimikan ng baryo. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapanatagan, kundi ang bigat ng nalalapit na panganib. Ang mga tao ay nananatiling takot. Ang ilan ay nagpasiyang lisanin ng kanilang tahanan at magtungo sa malalayong bayan. Ngunit para kina Katuro, Lando at ang iilang nanindigan, hindi sila maaaring umurong. Sa loob ng kubo ni Katuro, nagtipo ng maliit na grupo. Si Katuro ay nakaupo, sugatan at nakabalot ng tela ang balikat. Katabi niya si Lando na mahigpit pa ring karga ang sanggol. Sa isang sulok ay nakaupo si Mang Apong, nagpapahinga matapos ubusin ang kanyang lakas sa mga orasyon, at si Andres na may nag-aayos ng kanyang sibat. Si Lola Sima naman ay nakatitig sa apoy ng kanilang siga, tila may malalim na iniisip. Lola, sinabi niyo noon na alam niyo ang kasunduan ng mga diwata at tao. Ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Tanong ni Lando, puno ng kuryosidad at kaba. Dahan-dahang tumingin si Lola Sima sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng kaalaman na galing pa sa mga sinaunang panahon. Matagal nang nakipag-ugnayan ng mga diwata sa ating mga ninuno. Noon, ang mundo ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan ay magkasama, magkasundo. Ngunit nang lumakas ang kasakiman ng dilim, nagsimula ang digmaan. Ang mga aswang ay pinamunuan ng isang supremo, at iyan ay ang lahi ni Gat Dalmasio. Nagpatuloy siya. Upang mapanatili ang balanse, iniwan ng mga diwata ang pangako. Isang tagapagmana ang isisilang mula sa kanilang angkan. Siya ang magiging tulay upang muling mapanumbalik ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang batang hawak ninyo ngayon, siya ang katuparan ng propesiyang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Ibig sabihin, nakatakda talaga siyang iligtas ang lahat? Tumango si Lola Sima. Ngunit hindi iyon madali. Sa paglaki ng bata, lalakas din ang puwersa ng dilim na nais siyang makuha. At kung magtagumpay sila, hindi lamang ang baryo kundi ang buong kapuluan ang magdurusa. Habang nag-uusap sila, dinalaw ng antok si Katuro dahil sa kanyang sugat. At sa kanyang pagidlip, isang kakaibang panaginip ang dumating.
Nakita niya ang isang malawak na kapatagan na binabalot ng liwanag. Doon ay nakatayo ang diwata na si Dayang Kalina, malakas at kumikislap. Katuro, ikaw at ang iyong anak ay hindi aksidenteng napili. Kayo ang magiging unang bantay ng tagapagmana. Ngunit tandaan mo, hindi lamang lakas ang kailangan ninyo, kundi karunungan. May mga sinaunang aral at kasangkapan na dapat ninyong matagpuan upang mapagtagumpayan ang darating na labanan. Saan namin hahanapin ang mga iyon? Tanong ni Katuro. Sa pinakailalim ng kagubatan, sa kuweba ng mga ninuno. Doon nakatago ang mga kasangkapang iniwan ng aming lahi. Ngunit mag-ingat sapagkat binabantayan iyon ng mga halimaw na mas mabagsik pa sa mga aswang. Nagising si Katuro, pawisan at hingal. Agad niyang sinabi ang kanyang nakita. Anak, hindi sapat na hintayin lamang natin ang mga aswang dito. Kailangan nating hanapin ang mga kasangkapang iyon. Doon natin matutuklasan kung paano natin tuluyang mapagtatagumpayan ang laban. Ama, paano naman ang baryo? Iiwan ba natin sila? Tanong ni Lando, halatang nag-aalala. Sumabat si Andres. Ako at si Mang Apong ang magbabantay sa baryo. Kung dumating man ang mga aswang, kaya naming ipagtanggol ang mga tao kahit paano. Kayo ang dapat magtungo roon. Kayo ang magdadala ng pag-asa sa lahat. Tumango si Lola Sima. Tama si Andres, Katuro, Lando. Ang inyong kapalaran ay hindi lang tagapagtanggol. Kayo ang gagabay sa sanggol upang magawa niya ang kanyang misyon. At magsisimula iyon sa paglalakbay sa kuweba ng mga ninuno. Lumabas si Katuro sa kubo, hawak ang mutya at tumingin sa kagubatan na tila ba umaanyaya at sabay na nagbabanta. Kung ganoon, bukas ng umaga magsisimula tayo anak. Hahanapin natin ang kuweba ng mga ninuno at doon natin matutuklasan kung paano haharapin ang supremo ng dilim. Humigpit ang kapit ni Lando sa sanggol, sabay tingin sa ama. Ama, handa ako. Kahit saan man tayo dalhin ang landas na ito, lalaban tayo para sa kanya at para sa lahat. At sa gabing iyon, natulog ang mag-ama na may bagong misyon sa kanilang puso. Hindi na lamang sila tagapagtanggol ng baryo. Sila ngayon ay magiging mga mandirigma ng liwanag, handang tahakin ang daan tungo sa pinakailalim ng kagubatan upang hanapin ang lihim na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Madaling araw pa lamang ay naglakbay na sina Katuro at Lando, kasama ang sanggol na mahimbing na natutulog sa karga ng binatilyo. Ang kanilang landas ay patungo sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, kung saan ayon sa panaginip ni Katuro ay matatagpuan ang kuweba ng mga ninuno. Tahimik silang naglalakad, tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga tuyong dahon ang kanilang naririnig. Ngunit sa puso nila, ramdam nila ang bigat ng misyon. Alam nilang hindi ito basta paglalakbay. Ito'y pagsubok na magtatakda kung tunay ba silang karapat-dapat na maging bantay ng tagapagmana. Ama, paano kung totoo ang sinabi ng diwata? Paano kung may mga halimaw na nagbabantay sa kuweba? Tanong ni Lando, habang marahang pinapahigpit ang kumot na nakabalot sa sanggol. Kung ganoon anak, haharapin natin sila. Hindi tayo dumating dito para umatras. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang isang malapad na bato na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Mula roon ay bumubukas ang isang lagusan patungo sa ilalim ng lupa. Malamig ang hangin at tila may bulong na naririnig sa loob. Ito na nga ang kuweba. Bulong ni Katuro. Dahan-dahan silang pumasok. Ang loob ay maliwanag kahit walang sulo, sapagkat ang mga pader ay kumikislap na tila may nakabaong bituin. Ngunit kasabay ng kagandahan ay ang bigat ng presensya na para bang may mga matang nakamasid sa kanila. Mula sa kailaliman ng kuweba, lumabas ang isang dambuhalang nilalang. Isang halimaw na may katawan ng leon, pakpak ng paniki, at mga matang pulang nagliliyab. Ang kanyang halakhak ay dumagundong sa buong kuweba.
Mga hamak na tao, sino kayo upang pumasok sa banal na pook ng mga ninuno? Tumayo si Katuro, hawak ang mutya. Kami ang bantay ng tagapagmana. Nais naming hanapin ang mga kasangkapang iniwan ng mga diwata upang maprotektahan ang sanggol laban sa dilim. Ngumisi ang halimaw. Kung gayon, patunayan ninyo ang inyong tapang, sapagkat hindi makakamtan ang liwanag ng walang sakripisyo. Mabilis na sumugod ang halimaw, at sa bawat hampas ng kanyang mga kuko, yumanig ang lupa. Hinarang siya ni Katuro gamit ang kanyang itak na kumikislap sa liwanag ng mutya. Sa kabila ng sugat sa kanyang balikat, buong tapang siyang lumaban. Samantala, si Lando ay pilit na iniiwasan ng mga bato at alon ng hangin mula sa pakpak ng halimaw. Ngunit nang muling umiyak ang sanggol, kumalat ang liwanag mula sa kanyang noo at tumama ito sa nilalang. Napatili ang halimaw. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbitak at umusok. "Ama!" Liwanag ng sanggol, iyon ang kahinaan niya. Sigaw ni Lando. "Sige anak, itutok mo sa kanya." Muling itinaas ni Lando ang sanggol at ang liwanag ay lalo pang lumakas. Si Katuro naman ay sumugod at buong lakas na sinibat ang itak sa dibdib ng halimaw. Sa isang iglap, ito'y nagliyab at naging abo. Matapos ang laban, biglang umilaw ang buong kuweba. Sa gitna ay lumitaw ang isang altar na yari sa bato. Doon ay nakapatong ang tatlong sinaunang kasangkapan. Kalasag ng liwanag, isang kalasag na kumikislap at kayang humarang sa anumang atake ng dilim. Sibat ng hangin, isang sibat na magaan ngunit malakas, kayang tumama kahit sa pinakamalayong kaaway. Kwintas ng batis, isang kwintas na nagbibigay lakas at proteksyon sa may pusong tapat. Lumapit si Katuro at marahang kinuha ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng tinig mula sa kawalan, ang tinig ni Dayang Kalina. "Katuro, Lando, natagpuan ninyo ang mga kasangkapang iniwan ng aming lahi. Ngayon, kayo ay ganap ng bantay ng liwanag. Ngunit tandaan ninyo, ang tunay na digmaan ay darating pa lamang." Lumuhod si Katuro, hawak ang kalasag. "Panginoon ng liwanag, ipinapangako naming gagamitin namin ito hindi para sa aming sarili, kundi upang ipagtanggol ang sanggol at ang buong bayan laban sa dilim." Si Lando naman ay nakatingin sa sanggol na ngayon ay mahimbing na natutulog. "Ama, kahit bata pa ako, handa akong maging bantay. Hindi na ako natatakot. Dahil alam kong hindi tayo nag-iisa." Habang lumalabas sila sa kuweba, isang kakaibang katahimikan ang bumalot. Ang mga ibon ay muling umaawit at ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa kanilang dibdib, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila ng bagong lakas at kasangkapan, naroon pa rin si Gat Dalmasio at ang kanyang hukbo. At sa oras na sila'y magbalik, magsisimula ang huling labanan ng liwanag at dilim. Sa pagbalik ni Katuro at Lando mula sa kuweba ng mga ninuno, sinalubong sila ng baryo na may halong kaba at pag-asa. Ang mga taong dati hindi naniwala ay namangha nang makita ang kalasag na kumikislap, ang sibat na tila hinabi ng hangin, at ang kwintas na nagliliwanag sa dibdib ni Katuro. Totoo nga, may kapangyarihan ang diwata at ang mag-amay hindi nagsisinungaling. Bulong ng ilan. Ngunit si Katuro ay hindi nagkaksaya ng salita. Tumayo siya sa gitna ng liwasan, suot ang kwintas at ipinahayag ang kanyang panata. "Mga kababayan, ang laban na ito ay hindi lamang para sa amin ni Lando. Ang dilim na bumabalot sa ating kabundukan ay hindi titigil hanggat hindi nila napapasakamay ang batang ito. Ngunit may pag-asa dahil ang liwanag ay nasa atin at kung tayo magtutulungan, hindi tayo matatalo." Lumapit si Lando, karga ang sanggol. Ang bata ay ngumiti
at muling kumislap ang tanda ng buwan sa kanyang noo. Sa liwanag na iyon, ang takot ng mga tao ay tila napalitan ng tapang. Isa-isa silang lumapit, mga magsasaka, kabataan at matatanda, at nag-alay ng kanilang panata. "Kung kayo'y lalaban, lalaban din kami," sigaw ni Andres habang taas noong nakataas ang kanyang sibat. "Ako'y gagamit ng aking kaalaman sa gamot at orasyon upang magbigay lakas," sabi ni Mang Apong. "At ako'y magtuturo ng mga sinaunang panalangin upang mas lalo tayong maprotektahan," dagdag ni Lola Sima. At sa gabing iyon, ang baryong dating puno ng takot ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Ngunit mula sa kalayuan, sa pinakamadilim na bahagi ng kabundukan, muling nagpakita si Gat Dalmasio. Sugatan pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. "Mga hangal, sa tingin ninyo'y nagwagi kayo? Hindi pa nagsisimula ang tunay na digmaan. Kapag lumaki ang batang iyan, ako mismo ang dudurog sa kanya at sa lahat ng tatangkilik sa kanya. Kasama niya ang mga anino ng mas marami pang nilalang ng dilim. Mga halimaw na hindi pa nakikita ng kahit sinong tao." Sa kubo, habang natutulog ang sanggol, nakaupo si Katuro at Lando sa harap ng apoy. Tahimik, ngunit may bigat sa kanilang mga dibdib. "Ama, natagpuan na natin ang kasangkapan ng mga diwata. Pero alam nating babalik sila. Mas marami, mas mabagsik." Tumingin si Katuro sa kanyang anak. Hawak ang mutya. "Oo, anak. Ngunit tandaan mo ito. Hindi tayo kailanman susuko. Hanggang may liwanag sa ating mga puso, hindi magtatagumpay ang dilim." Ngumiti si Lando at lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa bata. "Ama, hanggang dulo, ipagtatanggol natin siya. Hindi lang siya isang sanggol, siya ang kinabukasan ng lahat. Kinabukasan, sumikat ang araw na mas maliwanag kaysa dati. Ang mga palayan ay kumislap at ang batis ay umaagos na tila may awit ng pag-asa. Sa mga puso ng mga tao, nabuo ang paniniwala. Hindi sila nag-iisa." At habang lumalaki ang sanggol sa piling ng mag-ama at ng buong baryo, alam nilang darating ang araw ng huling labanan. Ngunit sa ngayon, ang kanilang panata ay buo. Ipaglaban ang liwanag laban sa dilim hanggang sa huling hininga. Lumipas ang maraming taon mula nang matagpuan ni Katuro at Lando ang diwata sa tabi ng batis. Ang sanggol na kanilang inalagaan, na tinawag nilang Amihan, ay lumaki sa gitna ng hirap at pakikibaka. Ngunit sa piling ng pagmamahal ng mag-ama at ng baryo na natutong lumaban para sa liwanag. Ngayon, siya ay 10 taong gulang na. Ang kanyang mga matay bughaw na tila kalangitan at ang tanda ng buwan sa kanyang noo ay mas malinaw na kaysa dati. Sa tuwing siya'y nagagalak o nagagalit, kumikislap ito at lumalabas ang kakaibang enerhiya na nagbibigay buhay sa mga halaman at nagpapalakas sa sinumang nasa kanyang tabi. "Amihan, mag-ingat ka. Huwag mong basta-basta gagamitin ang iyong liwanag," paalala ni Katuro habang nagbubungkal ng lupa. "Ama, hindi ko naman sinasadya. Kapag masaya ako, kusa na lang itong lumalabas," tugon ng bata. Habang nakangiting pinapakita ang maliit na halamang biglang namulaklak dahil sa kanyang haplos. Ngumiti si Lando na ngayoy binata na at malakas na mandirigma. "Kapatid, hindi lahat ng kapangyarihan ay kailangang gamitin palagi. Darating ang tamang oras na kakailanganin natin iyan. Kaya ngayon, matuto ka munang makinig at matuto." Ngunit sa likod ng kanilang mapayapang pamumuhay, patuloy na nagtatago ang banta ng dilim. Sa pinakailalim ng kabundukan, si Gat Dalmasio ay nanunumbalik ng lakas. Hindi siya tumigil sa pagbuo ng kanyang hukbo,
at ngayon nakahanap siya ng mas mababangis pang kaalyado, mga lamang lupa, sigbin at mga halimaw na hindi pa nasisilayan ng mga tao. Hindi na bata ang tagapagmana. Siya ay lumalaki. At kapag tuluyang sumibol ang kanyang kapangyarihan, magiging huli na para sa atin. Kailangan nating tapusin siya bago siya maging ganap na mandirigma ng liwanag. Bulong ng Supremo sa kanyang mga alagad. Isang gabi, muling nagpakita si Dayang Kalina sa panaginip ni Amihan. Suot niya ang koronang gawa sa mga bituin at ang kanyang tinig ay puno ng babala. Anak ng liwanag, oras mo na upang matuto ng tunay na daan. Ang iyong mga bantay ay hindi palaging makakasama sa iyo. Kailangan mong matutunan ang lakas na nasa iyong loob sapagkat ang dilim ay muling paparating. Nagising si Amihan na pawisan at agad niyang tinawag sina Katuro at Lando. Ama, kuya, nagsalita sa akin ang diwata. Kailangan ko raw matutunan ang kapangyarihan ko. Hindi na ako pwedeng manatiling bata. Tahimik si Katuro, hawak ang kanyang kwintas ng batis. Kung ganoon, panahon na nga. Hindi natin pwedeng itago ang totoo. Anak, ikaw ay hindi karaniwang bata. Ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng mga diwata. Dagdag ni Lando. At bilang kuya mo, ako ang una mong magiging guro sa pakikipaglaban. Pero tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi lang sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng loob. Tumingin si Amihan sa kanila at bagamat bata pa, malinaw ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ama, kuya, handa na akong matuto. Kung darating muli ang mga halimaw, gusto kong lumaban kasama ninyo. At doon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang kwento. Hindi na lamang bilang mga bantay ng sanggol, kundi bilang tagapagsanay ng batang nakatakdang maging mandirigma ng liwanag. Kinabukasan, maagang gumising si Amihan. Bitbit niya ang maliit na kahoy na sibat na ginawa para sa kanya ni Lando. Sa likod ng kanilang kubo, malapit sa palayan at sa gilid ng gubat, nagsimula ang kanyang unang araw ng pagsasanay bilang tagapagmana ng liwanag. Amihan, bago ka matutong lumaban, dapat muna kitang turuan ng tamang paghinga at pagtutok ng isip. Wika ni Lando, seryoso ang mukha. Ang lakas mo ay hindi lang galing sa iyong katawan, kundi galing din sa liwanag na nasa loob mo. Kapag hindi mo ito makokontrol, ikaw mismo ang masasaktan. Tumango si Amihan, itinuwid ang kanyang katawan at pinikit ang mga mata. Sinunod niya ang bawat utos ni Lando, huminga ng malalim, pakiramdaman ang paligid at ituon ang loob sa sariling puso. Ngayon, subukan mong gamitin ang iyong liwanag pero dahan-dahan lang. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang mga palad. Sa unay walang nangyari, ngunit nang isipin niya ang mukha ni Dayang Kalina mula sa kanyang panaginip, biglang kumislap ang tanda ng buwan sa kanyang noo. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang banayad na sinag na nagbigay buhay sa mga damong nalalanta sa kanila paligid. Napatitig si Katuro na nakaupo sa gilid habang pinagmamasdan ng anak. Napakabilis niyang natuto, para bang isinilang na siyang may kaalaman. Ngumiti si Lando, ngunit seryoso ang tinig. Oo, ama, pero hindi pa sapat ito. Kailangang matuto siyang gumamit ng lakas sa oras ng panganib. Kumuha si Lando ng sibat at tinutok ito kay Amihan. Ngayon, subukan mong ipagtanggol ang sarili mo. Huwag kang matakot. Huwag mong hayaan na matalo ka ng kaba. Nagulat si Amihan. Kuya, baka masaktan mo ako. Hindi kita sasaktan, Amihan. Pero kailangan mong matutunang gumamit ng lakas mo kahit sa gitna ng takot. Sapagkat ang mga kaaway natin, hindi sila magdadalawang isip na pumatay. Huminga ng malalim si Amihan at nang sumugod si Lando, bigla niyang inangat ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang maliit na pader ng liwanag ang lumitaw sa harapan niya at tumalbog doon ang sibat. Napatigil si Lando, bahagyang namangha. Magaling, kapatid.
Hindi ko inasahan na makakabuo ka ng pananggalang ng ganoon kabilis. Si Katuro naman ay napangiti. Amihan, tandaan mo, ang liwanag ay hindi lamang para umatake. Ito ay para rin magligtas. Ang ipinakita mo ay patunay na ikaw ay may pusong handang protektahan, hindi manakit. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, dumating si Lola Sima, dala ang kanyang tungkod. Magaling, amihan, ngunit hindi ka dapat masyadong maging kumpiyansa. Ang mga nilalang ng dilim ay matatalino. Hindi lamang lakas ang kanilang sandata, kundi panlilin lang. Lumapit siya kay Katuro at Lando. May panaginip akong nakita kagabi. Nakita ko ang hukbo ng mga aswang na muling nagtitipon at sa kanilang gitna ay may kakaibang nilalang. Hindi tao, hindi rin hayop. Siya'y ipinanganak upang maging kakampi ni Gat Dalmasyo. At siya'y paparito upang hanapin si amihan. Nabahala ang lahat. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ni Lando. May darating na bagong panganib. At bago pa man tuluyang lumakas si amihan, susubukan na siyang agawin ng dilim. Kinagabihan, habang natutulog si Katuro, umupo si amihan sa tabi ng siga. Tahimik niyang hinawakan ang kanyang sibat at tumingin sa kumikislap na mutya sa dibdib ng ama. Kuya, ama, lola, hindi ko kayo bibiguin. Hindi ako magpapadala sa takot. Kung darating ang dilim, lalaban ako. Hindi lang dahil ako ang tagapagmana, kundi dahil mahal ko kayong lahat. At sa murang edad, tumibay sa puso ni amihan ang panata. Hindi siya mananatiling bata lamang, kundi sisimulan na niyang tahakin ang landas ng pagiging mandirigma ng liwanag. Makalipas ang ilang araw ng pagsasanay, unti-unti nang lumalakas si amihan. Natuto siyang gumamit ng liwanag upang magtanggol at natutunan din niyang gamitin ang kanyang lakas upang palakasin ang iba. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-usad, ramdam ni Katuro at Lando na hindi ito sapat. Ang sinabi ni Lola Sima tungkol sa bagong panganib ay patuloy na bumabalot sa kanilang isipan. Isang gabi, tahimik ang baryo. Ang mga tao'y nagkukulong sa kanilang mga bahay at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may kakaibang ingay na narinig si amihan. Isang bulong na parang nagmumula sa hangin. Amihan, halika. Sumama ka sa akin. Nagising siya mula sa pagkakahimbing at lumabas ng kubo. Doon, sa gilid ng gubat, nakita niya ang isang batang halos kaedad niya. Payat, maputla, at may mga matang kulay abo. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay malamig, parang walang kaluluwa. Sino ka? Tanong ni amihan, nanginginig ang tinig. Ngumiti ang bata. Ako si Silakbo, ipinadala upang hanapin ka. Lumabas agad si Lando, dala ang kanyang sibat. Amihan, lumayo ka sa kanya. Ngunit bago pa makalapit si Lando, biglang nagbago ang anyo ng bata. Ang kanyang katawan ay humaba, ang balat ay nagdilim, at mula sa kanyang likod ay tumubo ang mahahabang pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang bibig ay napuno ng matutulis na ngipin at ang kanyang tinig ay naging mababa at nakakatindig balahibo. Ako ang nilalang ng dilim, ang anino ng iyong kapalaran. Kung ikaw ang tagapagmana ng liwanag, ako naman ang sisira sa lahat ng iyong itinataguyod. Mabilis na sumugod si Silakbo. Agad na hinarang siya ni Lando gamit ang sibat, ngunit malakas ang nilalang at muntik na siyang madapa. Tumakbo si amihan at itinaas ang kanyang kamay. Mula sa kanyang noo, kumislap ang liwanag at bumuo ng pananggalang. Hindi mo ako madadala, Silakbo. Hindi ako susuko sa dilim, sigaw ni amihan. Ngunit natawa ang nilalang. Batang walang muwang, hindi mo alam ang iyong tunay na kapangyarihan. At habang hindi mo ito natutuklasan, madali kitang mawawasak. Sa isang iglap, pinalibutan ng kadiliman si Silakbo at lumabas mula rito ang mga aninong parang kamay
na pilit umaabot kay Amihan. Napatigil si Amihan, nanginginig sa takot. Ngunit biglang dumating si Katuro, hawak ang kalasag ng liwanag. Isinagupa niya ito laban sa mga anino at biglang kumislap ang buong paligid. Amihan! Huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa. Ang liwanag ay mas malakas kung may kasama. Huminga ng malalim si Amihan at naalala niya ang mga aral ni Lando. Dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang mga mata at inisip ang pagmamahal ng kanyang ama at kuya. Sa sandaling iyon, ang kanyang liwanag ay sumiklab ng mas matindi kaysa dati at ang mga anino ay naglaho. Hindi ako magpapadala sa iyo, Silakbo. Ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Napasigaw si Silakbo. Hawak ang kanyang katawan na parang nasusunog. Hindi pa rito nagtatapos, Amihan. Babalik ako at sa susunod, hindi ka na makakatakas. At sa isang iglap, naglaho siya sa ulap ng usok. Iniwan ang kagubatan na muling natahimik. Lumapit si Katuro at Lando kay Amihan. Pinahiran ni Lando ang pawisang noo ng kanyang kapatid. Kapatid, ipinakita mong may tapang ka. Pero hindi ito ang huli. Mas malakas pa ang darating. Hinawakan ni Amihan ang kanyang dibdib. Ramdam ang pintig ng kanyang puso. Ama, kuya, alam kong darating pa ang maraming laban. Pero kahit anong mangyari, hindi ako uurong. Hindi ako magpapatalo sa dilim. At doon, sa gitna ng madilim na gubat, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang pakikipagsapalaran. Hindi na lamang bilang bata, kundi bilang isang mandirigma ng liwanag na unti-unti nang hinuhubog ng kapalaran. Matapos ang unang pagkikita ni Amihan kay Silakbo, lalong tumindi ang pangamba sa puso ni Katuro at Lando. Alam nilang hindi sapat ang kanilang kaalaman at lakas upang ihanda si Amihan sa mas mabibigat na laban. Kailangan nila ng higit na karunungan ng isang guro na makapagpapaunawa sa batang tagapagmana kung paano niya tunay na magagamit ang kanyang kapangyarihan. Isang umaga, habang nagbabantay si Lando sa bukirin, napansin niyang may isang babaeng dahan-dahang lumalapit mula sa gubat. Mahaba ang buhok nitong parang sinag ng araw. Ang kanyang kasuotan ay yari sa pinong sinulid na tila hinabing mula sa ulap. Ang kanyang mga matay bughaw at puno ng liwanag. Magandang araw, ako si Lakambini, wika ng babae, may tinig na kalmado at matatag. Ako ang isinugo ng mga diwata upang gabayan si Amihan. Matagal na kaming nagmamasid at panahon na upang simulan ang kanyang pagsasanay. Nagtaka si Katuro. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ngumiti si Lakambini. Sapagkat ngayon pa lamang siya handa at ngayong ipinakita niya ang kanyang tapang laban kay Silakbo. Panahon na upang matutunan niya ang tunay na gamit ng liwanag. Sa ilalim ng isang malaking puno ng narra, nagsimula ang pagsasanay ni Amihan kay Lakambini. Tinuruan siya nito ng mga sinaunang dasal, galaw ng kamay, at mga hakbang na nagbubukas ng daluyan ng liwanag sa kanyang katawan. Amihan, tandaan mo, ang liwanag ay hindi dapat ginagamit para sa sarili. Ito'y para sa lahat, upang magpagaling, magbigay buhay, at magtanggol. Kapag ginamit mo ito para sa kasakiman, babaling ito laban sa iyo. Sinunod ni Amihan ang bawat hakbang. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at pinakiramdaman ang tibok ng kalikasan. Unti-unti nakaramdam siya ng koneksyon sa mga puno, sa hangin at sa dumadaloy na tubig. Biglang nagningning ang tanda ng buwan sa kanyang noo at sa kanyang mga kamay ay lumabas ang dalawang bolang liwanag na tila mga bituin. Napakabilis mong matuto, Amihan, sabi ni Lakambini. Iyan ang palatandaan na ikaw nga ang hinirang na tagapagmana. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsasanay, napansin ni Amihan na may kakaibang lakas na lumalabas mula sa kanyang katawan tuwing siya'y nagagalit. Isang lakas na hindi banayad, kundi marahas at mapanganib. Guro,
Bakit parang iba ang pakiramdam kapag ako'y nagagalit? Ang liwanag ay nagiging apoy at parang gusto nitong sumunog ng lahat. Humigpit ang mukha ni Lakambini. Amihan, iyan ang pinakamalaking panganib sa iyo. Ang liwanag ay may dalawang mukha. Isa para sa kabutihan at isa na maaaring maging apoy ng pagkawasak. Kung hindi mo matutunang kontrolin ang iyong damdamin, baka ikaw mismo ang maging sanhi ng paglaganap ng dilim. Habang nagsasanay si Amihan, palihim namang nagmamasid si Silakbo mula sa malayo. Ang kanyang mga matay puno ng inggit at poot. Napakalakas niya, ngunit hindi pa niya kayang kontrolin ang lahat. Kapag dumating ang tamang panahon, gagamitin ko ang kahinaan niyang iyan upang siya'y pabagsakin. Kinagabihan, muling nagtipon sina Katuro, Lando, Lakambini at Lola Sima. Habang mahimbing na natutulog si Amihan, sila'y nag-usap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Kaya niyang maging pinakamalakas sa lahat, wika ni Lakambini. Ngunit kaya rin niyang maging pinakamapanganib. Kung siya'y hindi matututo ng disiplina, maaari siyang bumaling sa dilim. Hindi papayag si Amihan na maging masama. Kiit ni Lando. Alam ko ang puso ng kapatid ko. Ngunit tumitig si Lola Sima sa kanila, malamlam ang mga mata. Ang puso ng tao, lalo na ng isang bata, ay madaling masaktan at malinlang. Tandaan ninyo, minsan, hindi sa labas nang gagaling ang pinakamalaking panganib, kundi sa loob. At doon nagsimula ang mas masidhing yugto ng pagsasanay ni Amihan. Hindi lang laban sa mga halimaw ng dilim, kundi laban sa kanyang sariling damdamin na maaaring maging daan ng kanyang pagbagsak. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating si Lakambini. Sa bawat araw, mas lalo pang nahuhubog si Amihan. Natututo ng mga sinaunang dasal, paggamit ng liwanag bilang sandata, at higit sa lahat, ang pagpigil sa sarili upang hindi siya lamunin ng galit. Ngunit alam nila Lakambini at Katuro na hindi sapat ang pagsasanay. Kailangan ng batang tagapagmana na harapin ang kanyang unang tunay na pagsubok. Isang gabi, lumapit si Lakambini kay Katuro at Lando. May tinig akong naririnig mula sa pusod ng gubat. Ang mga diwata ng kalikasan ay humihingi ng tulong. May isang nilalang na pinalaya ng dilim upang subukin ang lakas ni Amihan. Kung hindi niya ito haharapin, hindi siya magiging handa para sa mas malalaking laban. Nag-aalala si Katuro. Bata pa siya. Paano kung mapahamak? Ngumiti si Lakambini. Hindi siya nag-iisa. Nandito kayo at nandito rin ako. Ang kailangan lang ay matutunan niyang magtiwala sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagtungo sila sa gubat. Habang papalalim, napansin nilang walang ibon o hayop na naroroon. Parang iniwan ng lugar. Hanggang sa makarating sila sa isang malapad na kuweba kung saan bumungad ang isang dambuhalang nilalang na yari sa batong buhay, ang uod bato. Ang katawan nito ay mahaba, singhaba ng 3 puno ng niyog at bawat galaw ay nagpapayanig sa lupa. Ang mga mata nito'y pula at ang kanyang mga panga ay kayang durugin kahit anong bato. Ito ang iyong unang pagsubok, Amihan, sabi ni Lakambini. Hindi sapat na matalo mo siya, dapat matutunan mong kontrolin ang iyong sarili. Sumugod ang uod bato, mabilis at mabangis. Napatras si Amihan, halos madapa, ngunit mabilis siyang tinulungan ni Lando upang tumayo. Kaya mo yan, kapatid. Tandaan mo ang itinuro ko sa iyo. Huwag kang magpadala sa takot, sigaw ni Lando. Huminga ng malalim si Amihan at itinaas ang kanyang kamay. Lumabas ang liwanag mula sa kanyang noo at bumuo ng pananggalang laban sa unang hampas ng halimaw. Ngunit sa bawat tama, lalong lumalakas ang galit sa kanyang dibdib. Ang lakas niya, parang gusto kong durugin siya ng tuluyan, bulong ni Amihan, nanginginig. Huwag kang padadala sa galit, sigaw ni Lakambini.
Ang liwanag ay hindi para pumatay, kundi para balansehin ang kalikasan. Sa halip na sumugod muli, pinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang tibok ng lupa, ang paghinga ng hangin, at ang pintig ng buhay sa paligid. At doon niya naramdaman. Ang uod bato ay hindi talaga halimaw, kundi isang nilalang na pinilit lamang ng dilim. Hindi kita kaaway, bulong ni Amihan habang inilalapit ang kanyang mga palad. Babalik ka sa liwanag. Lumabas mula sa kanyang katawan ang banayad na sinag na bumalot sa uod bato. Unti-unting nagbago ang mata ng nilalang mula pula tungo sa berde. Huminto ito sa pag-atake at dahan-dahang naglaho. Naiwan lamang ang alabok na kumislap sa hangin. Lumapit si Katuro at niyakap ang anak. Amihan, nagawa mo. Hindi mo siya nilabanan para wasakin, kundi para iligtas. Iyan ang tunay na lakas ng liwanag. Ngumiti si Lakambini. Ngayon, napatunayan mong kaya mong kontrolin ang iyong sarili. Ngunit tandaan mo, ito pa lamang ang simula. Ang mga darating na pagsubok ay mas mahirap at mas mapanganib habang sila'y nagbabalik sa baryo. Sa malayo'y nakamasid si Silakbo. Nakatitig siya sa papalayong si Amihan at ang kanyang mga matay nag-aalab sa inggit. Lumalakas ka, ngunit hindi ka magtatagal. Ako ang magiging anino mo, Amihan. At kapag dumating ang oras, ikaw mismo ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. At sa pusod ng dilim, muling nagtitipon si Gat Dalmasio at ang kanyang hukbo naghahanda para sa mas malaking digmaan. Habang unti-unting natututo at lumalakas si Amihan, sa kabilang panig ng kabundukan ay tahimik namang nagtitipon ang mga nilalang ng dilim. Sa isang kuweba na animoy walang katapusan ang lalim, nag-aalab ang mga sulo na gawa sa mga buto at sa gitna nito ay nakaupo si Gat Dalmasio, sugatan pa rin mula sa huling pagkatalo, ngunit lalo lamang nagningas ang kanyang galit. Sa tabi niya ay nakaluhod si Silakbo, ang batang nilalang ng dilim na kaedad ni Amihan, at ngayon ay pinalalakas ng poot. Panginoon, nakita ko ang kanyang kapangyarihan. Oo, lumalakas siya, ngunit mahina pa rin ang kanyang puso. Madali siyang lamunin ng damdamin. Ngumisi si Gat Dalmasio. Mabuti. Kung hindi natin siya agad matatalo sa lakas, dudurugin natin siya mula sa loob. Ikaw, Silakbo, ang magiging anino niya. Kapag dumating ang oras, ikaw ang magtutulak sa kanya sa bangin ng dilim. Sa kanyang kamay, itinaas ni Gat Dalmasio ang bastong gawa sa buto. Mula sa paligid ng kuweba, nagsilabasan ang iba't ibang nilalang. Mga sigbin, payat na parang aso, ngunit may buntot na mahaba at nakabaligtad ang katawan. Malamang lupa, maliliit ngunit mababagsik, may matatalas na kuko at kayang bumutas ng lupa. Mga tikbalang, malalaki at matitipuno, may anyong kalahating tao at kalahating kabayo. Narito ang aking hukbo, sigaw ni Gat Dalmasio. Kapag dumating ang takdang gabi, susugod tayo sa baryo, ngunit hindi upang wasakin agad, kundi upang unti-unti silang lamunin ng takot hanggang sila mismo ang magpasa ng tagapagmana sa atin. Nag-ugong ang kuweba sa halakhak ng mga halimaw. Samantala, sa baryo ni Nakaturo, nararamdaman na ng mga tao ang nalalapit na panganib. Ang mga pananim ay biglang nanlalanta kahit araw pa, at ang mga hayop ay nagtatakbuhan na parang may kinatatakutan. Katuro, hindi na ito pangkaraniwan, sabi ni Mang Apong habang pinagmamasdan ang kanyang mga halamang biglang natuyo. Nararamdaman kong may malakas na puwersa ng dilim na paparating. Lahat ng tao ay natatakot, dagdag ni Andres. Kung hindi natin sila mapapanatag, baka sila mismo ang sumuko. Ngunit tumindig si Katuro, hawak ang mutya ng batis. Hindi tayo dapat matakot. Sa bawat gabi na dumarating,
mas lalong kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Si Amihan ang ating pag-asa at tayo ang kanyang bantay. Habang nagkakagulo sa baryo, patuloy naman ang pagsasanay ni Amihan kay Lakambini. Ngunit ngayong gabi, mas mahigpit ang aral. Amihan, hindi sapat ang tapang. Kailangan mong matutong maramdaman ang puso ng iba, ang kanilang sakit, takot at pag-asa. Sapagkat ang tunay na mandirigma ng liwanag ay hindi lumalaban para sa sarili, kundi para sa lahat. Pinakiramdaman ni Amihan ang paligid. Sa kanyang noo, kumislap ang tanda ng buwan at biglang bumigat ang kanyang dibdib. Narinig niya ang mga tinig ng mga tao sa baryo, mga ina na nag-aalala, mga bata na umiiyak at mga magsasakang nagdarasal. Ama, Kuya, naririnig ko sila. Nararamdaman ko ang takot nila. Hinawakan siya ni Katuro sa balikat. Anak, iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong lumaban. Hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang bumalot ang malamig na hangin. Ang mga sulo sa baryo ay isa-isang namatay. At mula sa malayo ay narinig nila ang nakakapangilabot na halakhak ni Gat Dalmasio. Maghanda kayo mga bantay ng liwanag. Ang gabi ay amin. At sa susunod na buwan, susugod kami upang kunin ang tagapagmana. Nanginginig ang mga tao, ngunit tumindig si Lando. Hawak ang kanyang sibat. Ama, kung darating sila, handa na tayo. Hindi sila makakalapit kay Amihan. Ngumiti si Amihan, kahit kabado. Oo, kuya, hindi ako matatakot. Hindi ako magpapatalo sa dilim. At sa gabing iyon, nagpasya ang buong baryo. Maghahanda sila, hindi lamang upang ipagtanggol si Amihan, kundi upang ipaglaban ang liwanag laban sa paparating na hukbo ng kadiliman. Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay mabigat na para bang may unos na paparating. Tahimik ang buong baryo, walang aso ang tumatahol, walang kuliglig ang umiingay. Ang mga tao ay nagkulong sa kanilang mga tahanan, may hawak na mga kandila at dasal sa kanilang mga labi. Sa gitna ng liwasan, naroon sina Katuro, Lando, Amihan, Lakambini, Mang Apong, Andres at Lola Sima. Nakaayos silang parang maliit na hukbo, nakapalibot kay Amihan na tila ilaw sa gitna ng dilim. Ama, Kuya, Guro, handa na ba talaga tayo? Tanong ni Amihan, pilit pinapakalma ang kaba. Hindi kailanman magiging sapat ang paghahanda laban sa dilim, anak. Sagot ni Katuro, mahigpit ang hawak sa kalasag ng liwanag. Ngunit kapag buo ang loob, iyon ang tunay na lakas. Mula sa kagubatan, dumagundong ang lupa. Isa-isa, nagsilabasan ang mga nilalang ng dilim, ang mga sigbin na nagngangalit ang mga ngipin, mga tikbalang na nakatayo sa likod ng mga puno, at ang mga lamang lupa na gumagapang mula sa ilalim ng lupa. Sa kanilang gitna, lumakad si Gat Dalmasio, taas noo, at sa tabi niya ay si Silakbo, nakangiting puno ng pangungutya. Narito na ang oras ng inyong pagkatalo, sigaw ni Gat Dalmasio. Ibigay ninyo sa akin ang bata at baka pahabain ko pa ang inyong mga buhay. Ngumisi si Katuro. Hindi mo kailanman makukuha si Amihan. Hanggang huling hininga, ipagtatanggol namin siya. Sumugod ang mga halimaw. Agad na naglabas ng apoy si Mang Apong gamit ang langis at orasyon. Bumuo ng pader na pansamantalang nakapigil sa mga sigbin. Si Andres naman ay mabilis na tumakbo. Itinarak ang kanyang sibat sa dibdib ng isang lamang lupa. Si Lando ay nakipagsagupaan sa isang tikbalang at sa bawat hampas ng kanyang sibat ay kumikislap ang liwanag mula sa kwintas na iniwan ng mga diwata. Ngunit mabilis ang nilalang at muntik na siyang masuwag kung hindi dumating sila Lakambini na nagpalabas ng liwanag upang itaboy ito. Samantala, si Amihan ay nakapikit, pinakikiramdaman ang paligid.
Sa kanyang noo, muling nagningning ang tanda ng buwan at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang sinag na nagtaboy sa mga halimaw na pilit lumalapit. "Huwag kayong makalapit kay Amihan," sigaw ni Lando habang pinoprotektahan ng kapatid. Ngunit si Silakbo ay lumapit mismo kay Amihan. "Magkita na naman tayo, Amihan," wika niya, puno ng panunuya. "Hindi ka pa rin handa. At ngayong nasa harap mo ako, ikaw mismo ang magiging dahilan ng pagkatalo ng lahat." Mabilis siyang sumugod at nagtama ang kanilang mga kamay, liwanag laban sa dilim. Ang banggaan ay naglabas ng enerhiya na nagpayanig sa buong baryo. "Hindi ako susuko, Silakbo. Hindi ako magiging alipin ng dilim," sigaw ni Amihan. Ngunit ngumisi si Silakbo. "Hindi mo alam ang lahat, Amihan. Hindi ka lamang tagapagmana ng liwanag. May dugong dilim ka rin sa iyong katawan. At kapag dumating ang oras, ikaw mismo ang magiging pinakamalakas naming kakampi." Nagulat si Amihan at sa sandaling iyon ay nanghina ang kanyang loob. Halos bumigay ang kanyang liwanag. "Amihan, huwag kang makikinig!" sigaw ni Katuro habang itinataboy ang mga sigbin gamit ang kalasag. "Ikaw ay anak ng liwanag. Huwag mong hayaang lasunin ng dilim ang iyong puso. Kapatid, huwag kang magduda. Ang kapangyarihan mo ay hindi galing sa kanila, kundi galing sa pagmamahal." Dagdag ni Lando, sugatan ngunit matatag. Nang marinig iyon, muling kumislap ang tanda sa noo ni Amihan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama at kuya. Sa isang iglap, lumakas ang kanyang liwanag at itinaboy si Silakbo palayo. "Hindi ako mahuhulog sa dilim, Silakbo. Kahit anong gawin ninyo, ang liwanag ang pipiliin ko." Napasigaw si Silakbo at umurong. Si Gat Dalmasyo, bagamat galit, ay kumaway sa kanyang mga alagad. "Tama na, hindi pa ngayon ang oras. Ngunit tandaan ninyo ito, ang susunod na gabi ay magiging katapusan ninyo." At sa isang iglap, naglaho ang hukbo ng dilim. Iniwan ang baryo na sugatan, ngunit nanindigan. Humihingal ang lahat. Si Amihan ay halos maiyak habang niyayakap siya ni Katuro at Lando. "Ama, kuya, muntik na akong magpatalo. Pero ipinangako ko, hindi na ako muling magdududa. Kahit anong sabihin nila, ang liwanag ang pipiliin ko." Ngumiti si Katuro, bagamat sugatan. "Iyan ang aking anak. Tandaan mo, ang dilim ay laging susubok, pero habang buo ang loob mo, hindi ka kailanman magagapi." At sa gabing iyon, mas lalo pang tumibay ang panata ng mag-ama at ng buong baryo. Hindi lamang sila basta mga tao, kundi mga tagapagdala ng liwanag laban sa dumidilim na mundo. Matapos ang unang pagsalakay ng hukbo ni Gat Dalmasyo, sugatan at pagod ang buong baryo. Ang ilan sa mga kubo ay nasira, maraming pananim ang nadurog at ang mga tao ay nanginginig pa rin sa takot. Ngunit sa kabila ng pinsala, buhay pa rin ang lahat dahil sa liwanag ni Amihan at sa tapang ng mga bantay niya. Sa kanilang kubo, nakahiga si Katuro, may mga balot na tela sa kanyang mga sugat. Habang pinapahiran siya ni Mang Apong ng mga halamang gamot, dahan-dahang nagmulat ng mata ang magsasaka. "Ama, ayos ka lang ba?" tanong ni Lando, halatang nag-aalala. Ngumiti si Katuro kahit hirap. "Huwag kayong mag-alala sa akin. Ang mahalaga, ligtas si Amihan." Ngunit alam nilang malala ang kanyang sugat. At sa kanyang mga mata, may pagtatago siya ng isang lihim na matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Samantala si Amihan ay nakaupo sa tabi ng apoy, tahimik at malalim ang iniisip. Naalala niya ang sinabi si Silakbo na may dugong dilim daw sa kanyang katawan. "Kuya, paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung may bahagi sa akin na hindi liwanag?" Bulong ni Amihan. Hinawakan siya ni Lando sa balikat. "Amihan, huwag mong hayaang lamunin ka ng pagdududa.
Kahit anong dugo ang dumadaloy sa iyo, ikaw pa rin ang pipili kung sino ka. At alam ko, pipiliin mo ang liwanag. Ngunit sa puso ni Amihan, may umuusbong na takot. Baka nga balang araw, tama si Silakbo. Kinagabihan, habang natutulog si Lando at Amihan, tinawag ni Katuro sila Kambini at Lola Sima. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. May dapat kayong malaman. Nagkatinginan ng dalawa. Ano ang ibig mong sabihin, Katuro? Tanong nila Kambini. Huminga ng malalim si Katuro. Ang sinabi ni Silakbo, may katotohanan. Oo, si Amihan ay anak ng diwata, ngunit hindi lang iyon. Ang kanyang ama ay hindi purong nilalang ng liwanag. Siya ay isang dating mandirigma na nalason ng kadiliman. Nagulat si Lola Sima. Ibig mong sabihin, kalahati ng dugo ni Amihan ay galing sa dilim? Tumango si Katuro. Oo, kaya siya ay mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan. Ngunit iyan din ang dahilan kung bakit mas delikado siya. Sapagkat kung hindi niya makokontrol ang kanyang sarili, baka siya mismo ang maging pintuan ng paglaganap ng dilim. Narinig pala ni Lando ang usapan. Hindi siya makapaniwala, ngunit hindi rin siya nagalit. Lumapit siya sa kanyang ama. Ama, kahit ano pa ang dugo ni Amihan, kapatid ko pa rin siya. At ipagtatanggol ko siya laban sa kahit sino, kahit pa sa dilim na nasa loob niya. Ngumiti si Katuro at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Iyan ang dahilan kung bakit kayo ang napili bilang kanyang bantay. Hindi dahil sa lakas ninyo, kundi dahil sa tibay ng inyong puso. Samantala, sa kabilang panig ng kabundukan, muling nagtitipon ang hukbo ni Gat Dalmasyo. Sa kanyang tabi, nakatayo si Silakbo, sugatan ngunit nakangisi. Panginoon, nagsisimula ng magduda si Amihan. Kung magpapatuloy ito, kusa niyang ibibigay ang kanyang sarili sa dilim. Ngumisi si Gat Dalmasyo. Magaling. Kapag sumuko siya, hindi na natin kailangang bawiin siya. Kusang loob niyang ibibigay sa atin ang kanyang kapangyarihan. At kapag dumating ang oras na yon, wala nang makakapigil sa atin. Sa baryo, muling nagising si Amihan mula sa isang bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng dilim at sa kanyang mga kamay ay hindi liwanag kundi apoy na sumusunog sa lahat ng bagay. At sa harapan niya ay nakahandusay ang kanyang ama at kuya. Huwag! Hindi ako ito! Hindi ako magiging halimaw! Sigaw niya sa kanyang panaginip. Ngunit sa malayo, narinig niyang muli ang tinig ni Silakbo. Amihan, ikaw ay akin, at balang araw, hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran. Nagising siyang pawisan at nanginginig, at sa kanyang dibdib, unti-unting tumitindi ang tanong, hanggang kailan niya kayang panindigan ang kanyang panata sa liwanag. Lumipas ang mga araw, at kahit nagpatuloy ang pagsasanay ni Amihan kay Lakambini, ramdam ng lahat na may mabigat na bumabalot sa kanyang loob. Ang bata ay hindi na kasing sigla ng dati. Madalas ay nakatitig lamang siya sa kanyang mga kamay na minsang naglalabas ng liwanag, minsan na may nagbabadya ng apoy na kulay itim. Kuya, paano kung tama si Silakbo? Paano kung hindi ako tunay na anak ng liwanag? Mahina niyang tanong isang gabi habang nakatingala sa buwan. Mariing umiling si Lando. Amihan, hindi dugo ang magtatakda ng iyong kapalaran, kundi ang mga desisyong ginagawa mo. Kung pipiliin mong maging liwanag, iyon ka. At kung pipiliin mong sumuko, saka ka lamang magiging dilim. Ngunit sa puso ni Amihan, hindi pa rin mapawi ang takot. Isang gabi, habang payapa ang baryo, biglang yumanig ang lupa. Mula sa ilalim, sumulpot ang mga lamang lupa, maliit na nilalang ngunit mababagsik, may matatalas na kuko
at kayang wasakin ang mga bahay sa isang iglap. Nagbalik sila, maghanda kayo. Sigaw ni Andres habang kumakampay ang sibat sa kanyang mga kamay. Agad na bumuo ng bilog na pananggalang sila Kambini, ngunit libo-libo ang mga lamang lupa at pilit nilang binubutas ang lupa upang lusubin ang mga tao. Tumayo si Amihan, nanginginig ang katawan. Ako na ang tatapos sa kanila. Itinaas ni Amihan ang kanyang mga kamay at mula rito ay lumabas ang napakalakas na enerhiya, hindi purong liwanag, kundi halo ng dilim at liwanag. Sa isang iglap, nagliyab ng itim na apoy ang paligid, tinupok ang mga lamang lupa, ngunit muntik na ring tamaan ng ilang tao sa baryo. Amihan! Tama na! Sigaw ni Katuro gamit ang kalasag ng liwanag upang pigilan ang apoy. Huminto si Amihan, nanginginig at halos mawalan ng malay. Sa kanyang mga mata, may luhang dumaloy. Ama, kuya, muntik ko silang mapatay. Habang nagkakagulo, muling lumitaw si Silakbo sa malayo, nakatayo sa isang puno, nakangiti. Kita mo, Amihan? Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Ang dilim ay bahagi mo na. Bakit ka palalaban? Yakapin mo na lamang ito at magiging pinakamalakas ka sa lahat. Napasigaw si Amihan. Hindi ako magiging tulad mo. Ngunit ramdam niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Silakbo ay parang lason na pumapasok sa kanyang isip. Agad na lumapit si Lando, sugatan at pawisan. Hinawakan niya ang mga balikat ni Amihan at mariing tumingin sa kanyang mga mata. Amihan, pakinggan mo ako. Hindi ka nilalang ng dilim. Ikaw ay kapatid ko, anak ni Ama, anak ng Diwata. Kung ako'y naniniwala sa iyo, bakit hindi mo paniwalaan ang sarili mo? Nang marinig iyon, biglang kumislap ang tanda ng buwan sa noo ni Amihan. Ang itim na apoy ay unti-unting naglaho, napalitan ng maliwanag na sinag na nagpagaling sa mga sugatan at nagtaboy sa mga natitirang lamang lupa. Pumagsak si Amihan sa tuhod, ngunit sa kanyang mukhay nakapinta ang isang bagong tapang. Kuya, salamat. Ngayon alam ko na, hindi ako dapat matakot sa dilim sa loob ko. Sapagkat habang pinipili kong magmahal at mag-alaga, hindi ako kailanman magiging alipin ng kadiliman. Ngumiti si Katuro bagamat sugatan. Iyan ang tunay na anak ng liwanag. Ngunit sa malayo, galit na galit si Silakbo. Kung hindi kita madadala sa dilim sa pamamagitan ng takot, gagamitin ko ang pinakamalaking lihim ng iyong pagkatao upang wasakin ka. At muling naglaho ang anino niya, iniwan ang baryo na sugatan, ngunit mas matatag kaysa dati. Lumapit sila Kambini kay Amihan. Ngayon, napatunayan mong kaya mong piliin ang iyong daan. Ngunit tandaan mo, ang huling laban ay malapit na. At kapag dumating ang oras, hindi lang si Gat Dalmasio ang haharapin mo, kundi pati ang anino ng sarili mong puso. At sa gabing iyon, habang natutulog ang buong baryo, alam nilang ang huling yugto ng kanilang pakikibaka ay malapit na. Isang digmaan hindi lang laban sa mga halimaw, kundi laban sa kapalaran mismo. Muling dumating ang gabing madilim, mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Ang buwan ay natabunan ng maitim na ulap at ang hangin ay puno ng amoy ng asupre at dugo. Sa gitna ng kagubatan, nagtipon ang hukbo ni Gat Dalmasio, Sigbin, Tikbalang, Lamang Lupa at higit pang mga halimaw na hindi pa nasilayan ng tao. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Silakbo, nakangising parang nagwagi na. Ngayon ang gabi ng pagtatapos sa Amihan. Dumagundong ang tinig ni Gat Dalmasio. Kapag bumagsak ka, ang liwanag ay tuluyan ng maglalaho. Sa baryo, nagtipon ang mga tao. Ang bawat isa ay may hawak na mga sibat, pana at mga sulo. Sa gitna ng liwasan, nakatayo sina Katuro, Lando, Lakambini, Lola Sima, Mang Apong at Andres. Lahat ay sugatan mula sa mga nakaraang laban
ngunit buo ang loob. Hawak ni Amihan ang kanyang maliit na sibat, kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang noo ay kumikintab sa tanda ng buwan, mas maliwanag kaysa dati. Ama, kuya, kung ito na ang huling laban, kasama ninyo ako hanggang dulo. Hindi na ako magtatago. Ngumiti si Katuro. Anak, kahit ano ang mangyari, tandaan mo, ikaw ang pag-asa ng lahat. Dumagsa ang hukbo ng dilim at nagsimula ang pinakamatinding labanan. Ang mga sigbin ay nagngasab sa mga bakod, ang mga tikbalang ay nagsisuwag sa mga kubo, at ang mga lamang lupa ay dumurog sa mga palayan. Ngunit sa bawat hakbang ng dilim, bumabalikwas ang baryo, mga magsasakang dati mahihina, ngayoy lumalaban para sa kanilang pamilya. Si Lando ay nakipagsagupaan kay Silakbo. Sibat laban sa kuko, tapang laban sa panlilinlang. Hindi mo makukuha ang kapatid ko. Sigaw niya. Kapatid? Ngisi ni Silakbo. Balang araw, siya mismo ang papatay sa iyo. Ngunit sa bawat hampas, mas lalo lamang tumitibay ang paninindigan ni Lando. Samantala, humarap si Amihan kay Gat Dalmasio. Ang baston ng Supremo ay naglalabas ng dilim, habang ang liwanag sa noo ng bata ay nagliliyab na parang araw. Amihan, hindi mo ako matatalo. May dugong dilim ka rin. Sa huli, ikaw ay magiging akin. Hindi ako alipin ng dugo, kundi ng aking puso. At pinili kong maging liwanag. Sigaw ni Amihan. Nagtama ang kanilang mga kapangyarihan, dilim laban sa liwanag at yumanig ang buong baryo. Ang mga puno ay nagbagsakan at ang lupa ay nabiyak. Habang nagtutunggali, biglang lumitaw si Silakbo at sumigaw kay Amihan. Kung hindi mo ako kakampi, lahat ng mahal mo ay mamamatay. Isuko mo ang sarili mo at ililigtas ko sila. Nanginginig si Amihan sapagkat nakita niyang sugatan si Katuro at si Lando. Halos bumigay ang kanyang loob. Ngunit naalala niya ang kanilang mga salita na hindi dugo kundi puso ang tunay na nagpapasya. Itinaas niya ang kanyang sibat at muling sumigaw. Hindi ako susuko at hindi kailanman magiging akin ang dilim. Mula sa kanyang katawan, sumiklab ang pinakamatinding liwanag na nakita ng lahat. Tinupok nito ang mga halimaw, itinapon si Silakbo, at sinunog ang baston ni Gat Dalmasio hanggang ito'y maging abo. Napahandusay si Gat Dalmasio, nagliliyab ang katawan. Hindi maaaring ang isang bata ang magwakas sa akin. Ngumiti si Amihan, pagod ngunit matatag. Hindi ako nag-iisa. Lahat sila ang dahilan kung bakit ako lumalaban. At iyon ang hindi ninyo kailanman mauunawaan. At sa huling sigaw, naglaho si Gat Dalmasio kasama ang kanyang hukbo ng dilim. Bumagsak si Amihan sa bisig ni Lando. Kuya, tapos na ba? Ngumiti si Lando kahit sugatan. Oo, kapatid, nanalo ka. Nanalo tayo. Lumapit si Katuro at bagamat hirap sa sugat, niyakap ang kanyang anak. Amihan, ikaw ang tunay na mandirigma ng liwanag. Tandaan mo ito. Hindi natatapos ang laban sa isang gabi. Ngunit ngayong gabi, ipinakita mong may pag-asa ang lahat. Kinabukasan, sumikat ang araw na mas maliwanag kaysa dati. Ang mga tao'y nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga bahay, magtanim muli sa kanilang mga bukid at nagpasalamat sa mga bantay ng liwanag. Si Amihan, bagamat bata pa, ay tinawag ng lahat na anak ng liwanag, ang pag-asa ng kanilang bayan at ng buong lupain. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang wakas, sapagkat ang dilim ay laging babalik at ang kanyang tungkulin ay hindi matatapos hanggat may isang kaluluwang nagiging alipin ng kadiliman. Makalipas ang huling laban-laban kay Gat Dalmasio, muling bumangon ng baryo. Ang mga bahay na winasak ng hukbo ng dilim ay muling itinayo. Ang mga palayan ay muling tinamnan.
at ang mga tao'y nagsimulang mamuhay ng may pag-asa. Sa bawat umaga, ang hamog sa bukirin ay kumikislap na parang ginto at ang batis kung saan unang natagpuan si Dayang Kalina ay umaagos na mas malinaw kaysa dati. Si Amihan ay muling naging bata, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan at ang tanda ng buwan sa kanyang noo ay hindi na basta kumikislap lamang. Ito'y laging naglalabas ng banayad na liwanag na nagbibigay sigla sa lahat ng nasa paligid. "Ama, kuya, tapos na ba talaga ang lahat?" Tanong niya isang umaga habang pinagmamasdan ng pagsikat ng araw. Ngumiti si Katuro, bagamat nananatili ang mga peklat ng kanyang sugat. "Tapos na ang isang laban, anak. Pero hindi kailanman matatapos ang tungkulin ng mga tagapagdala ng liwanag. Habang may dilim sa puso ng tao, laging may laban na darating. At kapag dumating iyon," dagdag ni Lando, "hindi ka na nag-iisa. Narito kami. At narito ang buong bayan na natutong lumaban dahil sa iyo." Nagdaos ng munting seremonya ang baryo sa ilalim ng punong nara para alalahanin ang mga nasawi at sugatan sa laban. Isang dasal ang binigkas ni Lola Sima at sinamahan ni Mang Apong ng mga halamang inihandog sa apoy. Ang usok ay umakyat sa langit na tila ba umaabot sa mga diwata. Naroon din sila Kambini, nakangiting pinagmamasdan si Amihan. "Napatunayan mong kaya mong lampasan ang dilim sa loob mo. Hindi ka lamang anak ng liwanag, Amihan. Ikaw ang tulay ng dalawang mundo. Patunay na ang tao at diwata ay maaaring magkaisa muli." Sa gitna ng liwasan, tumayo si Amihan, nakatingala sa mga tao ng baryo. Ang kanyang tinig ay bata pa rin, ngunit puno ng tapang at pangako. "Mga kasama, ako'y isa lamang na tulad ninyo, ngunit sabay-sabay nating hinarap ang dilim at sabay-sabay tayong nagtagumpay. Hindi ako ang liwanag, kundi tayong lahat. At sa mga darating panggabi ng panganib, sama-sama nating ipaglalaban ang ating kinabukasan." Nagingay ang buong baryo, sumigaw ng may kasamang tuwa at pag-asa. Kinagabihan, habang nakahiga si Amihan sa tabi ng batis, muli niyang naramdaman ang presensya ni Dayang Kalina. "Anak, ipinagmamalaki kita. Hindi natapos ang laban dahil pinili mong manatili sa liwanag. Tandaan mo, darating pa ang mas mabibigat na pagsubok. Ngunit sa bawat pintig ng puso mo, habang pinipili mong magmahal kaysa manira, hindi kailanman magtatagumpay ang dilim." Ngumiti si Amihan, ipinikit ang kanyang mga mata at nakatulog ng payapa. Sa kanyang dibdib, nagliliyab ang liwanag, hindi bilang isang bata lamang, kundi bilang mandirigma ng liwanag na nakatakdang maging gabay ng susunod na henerasyon. Wakas,